Tonight, medyo ano to ha? Medyo tough love ang pag-uusapan natin ngayon. Ilan sa mga masakit na katotohanan sa e-commerce. So I do hope na meron man akong maling masabi, pwede kayong mag-correct. You can raise your hand so that may i-address po natin dito. Kasi gusto ko makinig kayong mabuti kasama yung puso ninyo sa mga maririnig ninyo. Kasi may mga katotohanan na madalas na ayaw na nating marinig. Pero pinipilit pa rin natin na lumaban. Pero kailangan nyo itong marinig so that alam nyo, mai-angle ninyo yung mga actions nyo towards it. Tanggapin nyo man o hindi, para lumago kayo, ito yung mga dapat nating maintindihan sa mga online stores natin. Ilan sa unang katotohanan, dahil pinasok nyo na ang online selling, ang Shopee, Lazada, TikTok at Facebook, kailangan talaga na ng real capital na. Hindi naman malaki, pero real capital. Do you guys agree with me na kailangan na talaga ninyo ng malaking capital na hindi na katulad ng dati? 5,000, 10,000 lang talaga. Seryoso. Ganyan lang din ako nag-umpisa before sa Facebook. Pero ngayon parang hirap na. Hindi na gano'n. Ang online selling, ako din minsan, nag-payout ang platform. Tama, Sai. Parang ilang beses sinabi sa sarili mo na, Lloyd, wala na akong budget. Meron ba sa inyo gano'n? Wala na akong budget. Hirap na ako ngayon. May mga ganyan, di ba? Pero, ala eh, kailangan pa din nating umasa araw-araw na magbo-boom yung store natin. Ang sakit na katotohanan. Parang naiiyak nga akong sabihin to, no? Na hindi na siya ganun kaano talaga. Pero, kung isipin din naman natin, how can growth can happen kung, yes, totoo naman, kailangan natin ng kapital, pero paano tayo lalag kung takot mag-invest sa sarili nating business? Di ba? Are you guys getting me? Kailangan natin ng totoong kapital, pero paano naman tayo lalago kung hindi tayo mag-i-invest, kung wala tayong gagawin, so that we'll be able to get enough money out of it. Katulad ng nilagay dito na Richmond, bi-weekly na yung platform payouts ngayon. Kailangan mo pa ng ongoing inventory. Ay, sinasabi ko sa inyo, nanggaling ako sa mga Chinese na bosses ko. Yung Chinese ko na boss before, yung tipong ang dami naman naming parcel, everyday, thousands of parcel. Pero pag tumingin na siya sa bank account niya, kahit Chinese siya, nakikita ko yung mukha niya, hindi siya masaya. Ganong level. Pag tumingin siya sa bank account niya, Kael, pag tumingin siya sa bank account niya, nakaganyan siya, oh. Ganon level. Kasi nga, hindi ko naintindihan kung anong meron, pero alam ko, nakikita ko na, ano na talaga, no? Kasi kung hindi mo to naiintindihan ngayon na kung small lang ang capital mo at pinasok mo ang e-commerce, magugulat ka na lang, baka pang ilang araw, ilang linggo lang yung capital mo. So now, based sa ginawa ni Richmond na study, kailangan meron ka at least 40 to 50,000 as working capital. No, para hindi ka magkaroon ng mga stock out. Ang nakikita namin sa ilan, since pumapasok sa amin sa Ecom Accelerator, may ilan din kaming stores na from maliit na lumalaki, tapos biglang hindi pala nila kayang ma-fulfill. Ano mangyayari pag hindi na-fulfill? Sayang ang lahat ng effort natin, Ali. Diba? So, at least yung capital ninyo, makover man lang yung inventory rotation, diba? Yung ads, yung packaging, yung shipping, yung operations. Wala eh. Yung e-commerce ngayon, hindi na siya yung tipong dati na sige lang, kung ano lang, order ka lang sa Divisoria ng paunti-unti, ganyan. Hindi na ganun ngayon. Kailangan talaga handa ka. E-commerce is a real business now. Hindi na siya sideline. Na dati, kapag pinasok mo ang e-com as sideline, super mahirap. Isa yan sa mga tinatanong namin sa mga sellers na kino-close namin ngayon. Isa ba tong sideline lang, Dennis, or full-time na? Kasi kung sideline lang, nagiging honest na kami, mahihirapan po kayo ngayon pa lang. Para sa mga bagong sellers na nandito ngayon, ganyan po siya. Kailangan ready ka talaga sa capital. Tandaan mo na hindi naman natin kailangan maging mayaman para umpisahan itong negosyo na to. Pero ang kailangan lang natin maintindihan is that kailangan mong seryosohin ang salitang kaperahan at puhunan. Pag pinasok mo tong negosyo na to, kailangan marunong ka kung paano humawak ng kapital at palaguin itong kapital na to. So, ito yung isang malaking katotohanan, unang katotohanan sa mundo ng e-commerce. You need to have real capital. Minimum capital, 40 to 50K. You have to consider yung payout cycle and then may mga operational cost ka. Next, nakatotohanan sa pagnenegosyo. Lalo na pag pinasok nyo ang Shopee at TikTok. You have to ask yourself, are you chasing sales today? Or are you building a brand na mag-exist even next year? Napakadaming sellers ang gusto talaga agad kita. Pero malaking katotohanan na meron siyang proseso talaga, may pagdadaanan kang proseso. Totoong negosyo ang pinasok natin. Growth takes time. Kapag kita talaga ang naging priority mo in the very beginning of your e-commerce journey, mabilis kang mapapagod at mabilis kang mawawala. Richmond, can you explain itong growth first, profit later by your own? Yung main idea sa growth first, profit later is primarily
for new sellers. Kasi a lot of sellers, pagkapasok nila sa platform, isipin agad nila, paano ako kikita? Magkano yung kikitain ko? But that is the wrong mindset. Kasi for the first 3 months, as a new seller, wala kang platform. So your goal as a new seller is to maximize the growth and the traction and the momentum ng store mo. So the Okay. first 3 months, ang pinaka-focus mo dapat is to grow the traffic in your store, to grow the reviews, to grow the algorithm, to grow the momentum, to get data for ads. Yun dapat yung pina-priority mo. Para that way, in the first 3 months, sabihin na natin hindi ka kumita, yes. Basta huwag ka lang malugi. By the fourth month, kailangan mo lang taasan ng konti yung presyo mo. Yun yung mindset na I want everyone to have, is to prioritize growth first. Kasi pag gusto mo tumaas yung profit, tataasan mo lang ng konti yung presyo mo, okay na. Pero if gusto mong pataasin yung sales, ang hirap. Kailangan mo mag-ads, kailangan mo mag-affiliate, sobrang daming kailangan gawin. Dapat, sa simula pa lang, ganun na yung strategy natin. Pataasin na natin yung growth now, tapos, when it comes to profit, mabilis na yan. Adjust mo Okay. lang ng 10% yung profit mo. You're already way more profitable. Mon, ito medyo personal na to. Since si Redmond kasi guys, siya talaga yung pinagkakatiwalaan ng mga malalaking seller na Chinese. Mon, is this the mindset ng mga Chinese even way before pa? Yes, 100%. Kasi the first 3 months, yun talaga yung golden time mo eh. Wala kang commission fee. Kaya nagtataka actually maraming mga sellers, ba't ang baba ng presyo nito? Tapos same items lang kayo. Pero yung sa kanila is way cheaper. And oftentimes, dahil bagong account sila and wala silang commission fee. So ang nangyayari, first 3 months pa lang, yung mga bagong account nila, nasa million na yung sales. Yeah. Tapos by fourth month, tataasan lang nila ng 10%, 15%. Kumikita na sila ng more than 100,000. So ganyan. Medyo Chinese mindset din talaga. Kasi before, way back, I believe it was 2020. Nagtataka ako doon sa boss kong Chinese before. Grabe talaga mo yung time na yun ha. Gagawa siya ng gagawa ng mga accounts. Tapos hala, sobrang dami niya talaga mga pa-review sa mga products niya. Ilang buwan niyang ginagawa yon. Hanggang sa nagulat na lang ko, ala, ang bilis na ng growth ng store niya. Ganun. The algorithm rewards volume and reviews. Ang kailangan mo na talaga nila pagpupusan in the next 3 to 6 months. Katulad niyan, Richmond, no? It's starting ng zero pa lang siya. Oh. Tapos, they reached 2 million pesos in sales within 3 months with zero profit. Break-even was intentional. So, itong store na to, di ba, had momentum, reviews, buyer trust muna yung inatupag niya. In month 4, ayan na, nag-3M in sales na siya, nag-600K net profit, tinaasan niya yung presyo niya, and then sustainable na yung growth ng store na to. So this is the kind of mindset that we want you guys to have. Another truth, high margins are non-negotiable. Wala kang choice. Kailangan mo talagang maglagay na ng high margin. Ganon. Marami pa din kaming mga seller. Actually, isa sa mga ginagawa namin during Discovery Call, tinatanong talaga namin yung profit margin. Ang sakit sa puso kapag nakita namin ang profit margin nyo, mga ate, mga kuya, 20%, 30%, may iban pa, mas mababa pa sa 20%. Ang sakit kaya sa puso. Pero kasi, kung hindi mo naman itataas ang presyo, naisip mo ba, paano ka naman magbabayad ng ads? May affiliate ka pa, may logistics ka pa, may platform fee ka pa. Diba? Halos wala ka ng tinubo. Ito ha, ranas ko din to. I thought kasi before, kapag madami kang transaction, okay na. Malaki ang pwede kong kitain kahit ganito lang ang tubo ko. Chinese mindset. Pero hindi pala ganun ngayon. Alam nyo, low margins can definitely kill your business. Again, let me repeat, low margins can definitely kill your business. Hindi natin kailangan ng madaming orders sa panahon ngayon. Kailangan natin ng better margins. Hindi natin kailangan ng madaming orders ngayon. Ang kailangan natin magkaroon ng better margins. Ang mga top sellers don't survive on thin margins. Okay? Yung presyo nila, may enough room to invest sa ads, promotion, affiliates. Without healthy margins, ang capital mo mauubos agad. Ang margin ng oxygen ng e-commerce. If masyadong manipis ang oxygen mo, masasuffocate ang negosyo mo. Ganon! Marami sa atin, kung ano yung produkto natin a year or 2 years ago, yun pa din yung produkto natin. No? Nakalagay dito, rethink your model. Baka naman, hindi ka na naghahanap ng mga produkto na may mga potensyal na magbigay sa iyo ng magandang margin. Diba? So, my point right here is that margin
Ang kailangan nating asikasuhin ngayon, hindi na ang dami ng orders. Just to share with you, meron akong isang client, pareha silang dishwashing. Yung isang dishwashing seller, ang sales niya per month, nasa 2.5 million. Yung isang dishwashing seller, ang sales niya nung nakaraan, na isang buwan, nasa 5 million. Pero guess what? Mas malaki ang kinita ni 2.5 mga ate kuya kesa doon sa 5 million. It's mind-blowing kasi nag-focus yung seller A doon sa margin. Nung kahit bumaba yung benta niya, okay na dating nakaka 3.5, 4 million naman siya, but still, mas kumita naman siya compared to the 5 million. Another truth that I want to discuss with you. Pang-apat, marketing is mandatory. Hindi na siya yung dati na pinost ko to, hayaan kong bumenta, bahala ka na sa buhay mo dyan. Hindi na ganon. Yung dati, na organic lang sa loob ng platform nag-work, hindi na po siya ganon ngayon. If mahina ang sales nyo, tinatanggal nyo ba yung ads ninyo? Para sa mga bagong sellers dito, kapag humihina ang benta ninyo, huwag nyo tatanggalin ang ads, mga ate kuya. Kailangan maging creative ka. Marami kasi sa atin, lalo na sa mga bagong sellers, na gusto talaga natin agad result. Pero, hindi naman sa ayaw natin ng salitang exposure. Pero kasi nga, may gastos kapag gusto mong ma-expose ang brand mo. Di ba? Paano ka mabibilan ng tao kung hindi ka naman nakikita? Guys, hindi na to optional. Ito na yung oxygen ng brand ninyo. Itong salitang marketing. Medyo broad ang salitang marketing. But right now, I want you to focus with ads and promotion. Ang malaking katotohanan, pagdating sa marketing ngayon, ito sabi talaga to ng friend ko, Lloyd, hindi kami ganun kumikita sa shipping fee, hindi kami kumikita ganun sa platform fees, kumikita kami sa ads. Ha? Sa ads kayo kumikita? Oo. Kaya ang algorithm, okay, technically, kapag hindi ka nag-ads, dahil diyan kami kumikita, hindi ka din namin talaga ipapakita sa mas madaming tao. Kung ano lang yung level ng unreach mo, yun lang yun. Hindi ka na niya tutulungan. So platform, reward those who spend on ads, affiliates, and vouchers. Ganun po siya. Kung hindi ka nag-invest sa mga to, you are invisible. And then last, branding is essential. Kailangan na talaga ng branding. General merchandise na ako, Sir Lloyd. Hindi na kailangan ng branding. Kailangan nyo pa rin i-brand yan, Ali. Promotional giveaway lang ako, Sir Lloyd. Hindi na. Kailangan mo pa rin i-brand yan. I don't care if it's a company branding or a personal branding, but you have to consider branding. Ngayon kasi, ito yung pinakamasakit sa lahat, guys. Kung puro presyo ang ano natin, ang i-consider natin, kahit anong baba ng presyo, meron at merong lalaban ng pababaan ng presyo. Pero kung may brand ka, kahit mas mahal ka, ikaw pa din ang babalikan ng mga customers mo. Kasi ang mga tao ngayon, bumibili sila because they trust your store, your name, and you. Store image mo, sa credibility mo, yan ang binibili ng tao sa iyo. With years of reviews, price alone, hindi ka naman nanalo niyan. Ang new game ngayon is build branding and trust. You have to figure it out yourself. How can people trust me and my brand? Dati, masyado tayong focus sa mga logo-logo, pero ngayon pala, consistency sa listing, sa videos, sa quality packaging at saka sa service mo mismo, dyan ka babalikan ng mga tao. In 2025 and in 2026, trust is your real competitive edge. It's your responsibility. To discuss this part, no, we're gonna focus on 4 aspects. So yung adjust your current strategy, adjust your pricing, assess your current strategy, and build your brand. So ano meaning ko when it comes to assess your current strategy? It's a reflection for everyone na magkano pa ba yung presyo ko? Nakakapag-invest pa ba ako sa marketing? Nakakapagbigay pa ba ako ng mga vouchers sa customers ko? This is the assessment and reflection that everyone needs to do. Kasi if di ka na nakakapag-ads, hindi ka na nakakapag-run ng mga campaigns, then you need to adjust your price. Kahit na mas hihina ng konti ang sales mo, for a short time, that's still something na you need to do. Kasi, okay, sabihin na natin hindi bumaba ang sales mo, pero in the long run, if hindi mo na-improve and hindi mo nagagawa ang mga promotional stuff, eventually, mahabol ka ng mga competitors mo. Now, let's talk about building your brand. Kanina, na-explain na ni Coach Lloyd ng maayos yung building your brand. Pero I just want to emphasize, even if reseller ka lang or distributor, it doesn't mean na wala ka ng brand.
you're representing a brand. Ikaw yung face, ikaw yung nagdadala ng brand. So, the service that you give, the product that you give, that in itself is branding. And kung maganda ang pagdala mo ng brand na yun, everyone will support that brand, everyone will want that brand more, which in turn will lead you to pwede ka magtaas ng presyo. Kung maganda ang store mo, kahit na mas maganda, kung mas maganda pa nga yung store mo kaysa doon sa main, kaya mo pa maglagay ng price na mas mataas. That's the thing with branding. Kasi at the end of the day, aminin natin lahat yan. Even me, hindi tayo bumibili sa pinakamura. Bumibili tayo sa store na may branding that we love. A branding that's relatable, a branding that's dependent. So in the long run, yun din dapat yung hinahabol nating lahat. Kasi right now, people, when you say trust, hindi naman siya doon sa item talaga. Nandun siya sa it's either the store or the person who's selling it. So as an opportunity for you to do, ito po ang kailangan ninyong gawin. Do your best, find a way to keep on increasing your visitors. You can invest on ads, affiliate marketing, and so on and so forth. Huwag kayong matakot. You have to invest with it. You have to improve your conversion by building trust through reviews and branding. And then boost AOV as well, meaning you can do strategic bundles and upsells to increase order value. Siyempre, kapag ito yung naging focus mo every week, every month, to keep on improving these numbers, itong mga to ang lagi mong tinitignan, compound growth na po. Magkakaroon ka ng profit reinvestment so that ma-accelerate mo yung itong flywheel na to. Sabi nga dito, di ba? Top sellers drive traffic with ads and affiliates, boost conversion through trust, raise order value with smart bundling. Hindi na luck ang success ngayon. It's a strategy. Ang opportunity is wide open sa mga taong willing mag-invest at mag-adapt. Ito po yan. Sinabi ko, di ba, kanina? I-secure nyo na yung capital ninyo. Naglagay lang kami ng minimum dyan, pero ano na talaga ngayon, ang mundo ng pagdinegosyo, hindi na siya fair sa mga maliliit ng kapital. And then, you have to price your store strategically. Number one thing that you have to consider is not number of orders anymore, but your margins. Non-negotiable na ang high margins. So that magkaroon ka ng reinvestment kapag maganda ang margin mo. And then, you also have to invest in marketing so that matulungan ka na may pakita ang store mo sa mas madaming tao. Initially, what we're telling everyone, and this is what we do sa Ecom Accelerator, we're trying our very best to maximize or maintain your ads and affiliates so that you'll be able to drive visibility and traffic. And lastly, you must be able to understand the word branding. You have to build it at all costs. When you say brand, I don't know if it's going to be a company branding, a personal branding, a store branding, I don't care. Basta, you have to consider yourself doing brand now. You have to make it as consistent as possible so that you can be able to create trust and loyalty. Ayan ang mga next step ninyo sa darating na taon. Kapital, ayusin ang margin, mag-invest in marketing, at i-build mo ang brand mo.